Oh. Pasok intro. Ano na? Hello! Ano na friends? Welcome back to my channel. Okay, by the time na pinapanood niyo ito, probably nakatransit na ako sa isa sa mga sikat na pinupuntahan ngayon sa Asia, part siya ng Asia, part siya ng Europe. And sikat na sikat siya sa mga artista. So, Cappadocia? So, I'm not really sure if everybody knows about that one. Pero kung papanoodin niyo yung mga video ni Colleen Garcia, ni Uy, ni Lauren Uy, kung saan na mga cave house siya, at the same time, meron siyang 150 air balloon na pinalilipad every morning. May mga friends ako na nakarating na ng doon sa country na yun, but eventually hindi pa talaga sila napupunta sa Cappadocia. Diba? Okay, ang i-discuss ko lang naman ngayon by the time is kasi I felt like na kailangan kong i-discuss yung pag-a-apply ng Turkey visa. Hindi siya mahirap. Actually, madali lang siya. Masyado lang ako talagang natakot nung una kasi parang natakot lang kasi ako kasi nung nag-apply ako is that as in, kung maalala niyo, nagdaan ako sa madaming gastos. So, parang yung balance ng aking account ganyan, tapos bilang taas na gano'n. So parang maa-approvehan kaya ako, sasabihin wala akong pera ng ilang buwan, tapos bigla ako nagka-pera ng December, tapos biglang nag-apply ng visa. So yun lang. So ang i-discuss ko is kung paano mag-apply ng Turkish visa. So ang Turkish visa dito sa UAE ay hawak na ng BFS. So unfortunately, yes, hawak siya ng BFS. That means plus additional na gastos. Pag nag-apply ka ng Turkish visa, kailangan syempre passport, bank statement, 3 months back sa statement, NOC, yung no objection letter, or allowed ka na mag-travel, which is nagkaroon ng konting problema ako sa pagkakaintindi kasi may ibang tawag nila dun ibang tawag ng Turkish Embassy. Ibang tawag ng Turkish Embassy, wait. So, ang kailangan siyempre, application form, passport, Emirates ID, o kung ano yung ID nyo sa bansa na inyong tinutuluyan, copy of passport, copy of residence, so yung mga Xerox copy lang. Tapos, isa sa mga part na medyo kakaiba sa Schengen area is that kailangan nila yung mga kopya ng mga passport ng mga previous visa at exit and entry point mo sa iba-ibang bansa. So, yun, kailangan mo siyang scan and then produce then. Tapos ay round-trip ticket na, pero ang ina-advise dito sa round-trip ticket is pre-booking lang, hindi talaga yung confirmed booking. Ang sa aking side, since ako ay ako ay laging on the rush, ang nakukuha ko lagi is book na talaga siyang ticket as confirmed ticket na. So, kailangan din ng hotel reservations. Of course, you could easily get that one sa booking.com, and travel medical insurance, which is pretty much AXA online, kaya mo na siya, basta lagay mo lang Europe or something like that. Tapos, yung sa work document, kailangan mo ng guarantee letter doon ng employer, which is wala namang nagbibigay ng, wala namang employer nang sasabihin, ginagarantihan ko itong employee kong ito na babalik siya after niya ng bakasyon, o hindi siya mag-isa sa Turkey. Wala namang ganon. So, I made several calls sa BFS, kasi BFS na may hawak ngayon. Basically, yung guarantee letter, nung inelaborate na, is NOC lang pala. So, no objection letter na sinasabi ng employer mo na employed ka dito, ganito ang sweldo mo, employed ka starting from this month up to the present, tapos ito yung salary mo, allowed ka magbakasyon, and part siya ng the company holds no objection on your travel. Yun lang pala. So, parang nag-confuse ako nung una, sa tagal-tagal ko na nag-a-apply ng ina-apply ko kasi din yung mga empleyado namin sa office ng mga visa. Sa
tagal-tagal ko na pag-apply ng ganun. Ngayon lang ako naka-encounter na sabi, kailangan ng guarantee letter ng employer. Which is, basically, NOC lang pala. So, NOC, the same thing. Ganun pa rin. Dito kasi sa UAE, usually, ang hinihingi lang nila is duly stamped, signed na letter na no objection letter na galing sa employer mo. So, isa pa is kailangan yung 3 months back statement. At ito yung sinasabi, ito pa yung sa Turkish na medyo odd ng county yan, na kailangan mo daw magbigay ng tenancy contract. Kasi dito sa UAE, lahat siya legal. So, pag nakatira ka sa isang lugar, kailangan mayroong tenancy contract, may ganyan-ganyan. However, wala naman akong tenancy contract. So, tawag ulit ako sa BFS kung anong kailangan. Sabi nila, no, you just have to ignore that one. Just write a small letter telling that you don't have tenancy, that you are just living with a friends, blah, blah, blah. So, easy. Akala ko kung anong hirap na. And, the most important one ay visa fee. So, ito yung ad. Kasi pag sa BFS ka nag-a-apply ng visa, halimbawa, di ba Turkish visa ang ina-apply ko, Turkish visa ang ina-apply ko, kailangan kang kumuha muna ng ng appointment sa BFS. So, ang charge ng BFS ng booking, ng appointment sa kanila para makapag-set ka ng araw kung ganyan-ganyan is 193 dirhams, approximately mga 2,500 siya. Hindi mo pabayad mismo yung visa fee na ina-apply mo. Yung mismong visa ng Turkey. So, parang, sa visa pa lang, wala pang ututan, wala pang ihi na pumapatak sa lupa ng Turkish. Naka 300 o almost 400 dirhams ka na. So 400 dirhams is approximately around 5,500 to 6,000 na per visa alone. So, doon na sumakit yung ulo ko, doon na nag-start yung ulo ko sumakit. Kasi, usually, ang laki na ng sa 500 na yung process, yung sa 500 na dala-dala mo, 500 dirhams, approximately 6,000 pesos sa Pilipinas. Ang dami mo nang na-book na tour yun, 3 tour na yun sa isang lugar na pinuntahan mo. So, since naandun naka-step na yung isang pa ako sa tubig, sa Kumunoy, doon diretso na rin ako. Sobrang ka-organize ko, double check, ang isang base, ang Xerox ay kailangan isa lang, ginagawa kong 3, just in case. So, all my documents na ibibigay sa BFS o sa pag-apply ng visa, I'll make sure na I have the copy. 3 kopya lagi. Kasi, either, hindi ka na magpabalik-balik. So, pagdating ko doon, so, well-geared, all the documents, I believe all my documents are there. Passport, picture, yung picture nila, weird nga din pala, malaki. So, parang 1 by 1 siya na picture sa atin sa Pilipinas. So, pagdating ko doon, okay naman yung lahat ng papel ko. Meron akong letter na wala akong tenancy, may no objection letter ako, which is they call guarantee letter from the employer. Pagdating ng form ko, kasi sa form nakalagay lang name and surname. So hindi ko binasa mabuti yung sample ng BFS na kailangan pala kakabit ng pangalan mo is yung apelyido ng nanay mo, which is in my case Cesar B. and then my surname. Pagdating sa BFS, wala yung hindi nakakabit sa pangalan ko yung sa name, hindi nakalagay doon yung Cesar tapos yung apelyido ng nanay ko. So eventually, nire-rejection nung representative ng BFS. At meron lang daw isang solusyon. Sabi ko, what is the solution? They will do it for me, but they have to charge me 52 dirhams. So that's around 600. But I was caught na late na ako nagpunta doon, late na yung appointment ko. So pag bumalik pa ako sa opisina para i-re-upload lahat, it will take time. So, I don't have any choice but to bite the hook. So, kinagat ko na lang siya. So, I have to add. So, yun lang naman. Walang ibang, the process is very easy. At the same time, hindi siya, mas lenient yun siya yung kanya regarding sa bank statement mo. Kasi ako, personally, I don't have money ng 3 buwan prior nung travel, prior nung nag-apply ako ng
ng visa, which is January. So doon lang sa January, doon lang nakita nila na dati parang flat line na siya, pero tapos sabi yun nga, yun lang yung hinuhold ko before na, oh, I will not be given, hindi ako may issue ng visa. So, but eventually, so napansin ko din na nung nag-a-apply ako, may kasabay akong Pilipina, but I'm not really sure kung nakabalik na siya. Nagkaroon siya ng appointment without hotel booking, which is naka-mention naman doon. Which is napakadali na makuha kasi ang dami naman nag-o-offer sa booking.com na okay, book for free, walang babayaran. But eventually naandun siya. So parang nagdoble-doble pang oras siya. So guys, if you are applying for visa and you have to go to BFS or the consulate, make sure na check niyo yung list. Ako ang ginagawa ko para wala akong malimutan. So sinisirox piniprint ko yung mga documents required. Tapos chine-check ko muna siya. Kahit passport, halimbawa hindi ko pa hawak yung passport ko, so hindi ko siya chine-check. That means I'm missing something. So kailangan lang bago ka pumunta ng gera, kung tawagin natin, is make sure na may checklist ka, you have all the things. And yun nga yung last na yung aking pinaka-importanting importante na advice lang. Pag nag-a-apply ka dun sa form nila, so, name and surname. So, dun sa name mo, ikabit mo na dun yung pangalan yung apelyido ng nanay mo, which is yung middle initial sa atin. So, hindi kailangan middle initial. It's supposed to be complete surname ng nanay mo. Okay? So, that's it. I hope nakatulong ako sa maliit na ito. Kung may nalimutan ako, please do comment down below. At the same time, by the time na pinapanood nyo ito, transit na ako. So, ano nga ba? Kailan, nalimutan ko palang discuss. Saan nga ba ako pupunta? So, nabanggit ko na kanina, sa visa pa rin, makita nyo. I'm going to Turkey. But I will not be stopping right away sa Istanbul. I have to go to Cappadocia, which is a famous landmark, famous tourist spot sa Turkey na very rare ang tourist spot, pero hindi masyadong ganun ka-plak yung tao, hindi ganun kadami. Dahil nga, you have to travel like 1.5 hours flight from Istanbul to Cappadocia. Tapos from Cappadocia, you have to travel by land ng 1 oras pa para marating mo yung mga cave kung saan naandun yung hotel ko. So, I'll be staying sa Elite Cave, Cappadocia, in Jerome. I'm not really sure if I'm saying it right. Pinili ko na dun mag-stay ng longer kasi nga parang ang dami pa niyang spot na pwedeng puntahan. So, I hope masubaybayan nyo. I'll be uploading the next couple of vlog ng aking tour at kung ano yung pwede kong i-share. So, as of the moment, nasa visa pa lang tayo. So, please do subscribe, comment down below, and I will try my very best to update you at saka to answer your questions. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye!